Magandang araw po sa inyo mga katropa. Ito po muli ang inyong lingkod, Tropang Tagalog, ang may pinakamabagal at mahinang boses sa YouTube world. Bale po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga banat ngayon ni Epipanyo Labrador sa mga Maka-China na kapanalig ni Digong Nyo na Team Suka. Opo mga katropa, mga Maka-China na pinabili lang ng suka sa kanto, pagbalik, mga kandidato na. Bueno, ay panoorin na lang po natin si Epipanyo Labrador at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. Okay, sa gabi pong ito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pa pag-usapan natin ito pong naging reaction po ni Philip Salvador, itong dating action star na dahil sa wala nang kinikita at wala nang kumukuha dahil nga sa unang-una yung itsura po niya ngayon parang palakang budlat, no? So, alam naman natin na itong si Philip Salvador dahil nakita nga niya na yung kanyang kaibigan na si Robin Tanga, no, ay nagbibilang ng bilyon-bilyon na pera dahil nga sa ito ay senador na, no? Nakita niya daming pera, bilyon-bilyon ang binibilang ni Robin Tanga na kung saan ay sumisweldo po sa taong bayan kahit wala namang alam, kahit walang naitutulong, kahit wala namang naibibigay na ambag sa ating bansa, na kung saan ay nagiging palamunin lang ng ating mga kababayan, na kung saan sumisweldo ng mahigit 300,000 monthly plus hindi pa kasama doon yung allowance. Salamat po sa mga nagbigay ng idea. So mahigit 300,000 pala ang sinisweldo ng isang senador kada buwan. So ang laki. So sayang kung kikwentahin mo yan sa loob ng 10 taon nasa 300 million mahigit. So hindi pala 300 million kasi lang. Pero ganoon pa malaki. Malaki. So ngayon, pag-uusapan po natin kasi may napanood po ko sa vlog ni kung di ako nagkakamali, yung isang vlog ng ating kaisa, no, na doon ay nag-react po itong si Philip Salvador at sinasabi niyang ba't daw nagre-react itong ating mahal na Pangulo dahil nga po doon sa usapin patungkol sa suka, no? So maraming natamaan na talagang natamaan talaga unang-una dito yung mongoloid at isang tolongges na budlat ang mata na si Philip Salvador. So nag-react si Philip Salvador, nag-react siya. Sabi niya pareho lang daw sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi degree holder. Alam niyo, nakakatawa itong si Philip Salvador no? Nakakatawa. Paano niya sinabi? Ang lakas ng sikmura, no? Matibay yung sikmura ni Philip Salvador na magsalitang pareho lang sila ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mukhang sa mga hindi nakakaalam, maaaring mapaniwala niya. Pero sa atin, alam naman natin kung ano po ang naging antas, kung ano ang naabot, ano ang narating ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam naman natin doon sa mga nakakalam na nakarating pa siya sa ibang bansa para lamang po mag-aral. Samantalang itong si Philip Salvador, ang pinakamataas na yata nitong napuntahan, pinakamalayo niya napuntahan, siguro pagpalagay na lang natin Amerika. Ipagpalagay na lang natin Hong Kong. Pero sabihin natin na nakarating siya sa matatayog na lugar, katulad ng matatayog na lugar, basta marami akong nasa isip na matatayog na lugar, magagandang lugar, talagang mayayaman na bansa na hindi napuntahan ni Philip Salvador, no? Doon pa lang hindi mo pwedeng sabihin na pareho lang sila Pangalawa, sa antas ng buhay, hindi mo sila pwedeng sabihin na magkapareho sila. At sa experience, ilang taon na bang politiko si Philip Salvador? Sa totoo lang, kung di ako nagkakamali, mga kababayan ko, mismo sa kanilang barangay
balita ko tumakbo to ng kagawad. Pero dahil nakita niyang parang hindi boto sa kanya yung mga kabarangay niya bilang kagawad, hindi na lang tumuloy. So, plano rin niya palang maging konsilor noon. Pero hindi niya rin niya tinuloy dahil sa kita niya at alam niya na halos yung mga kababayan niya talaga nanggigigil sa kanya, ayaw sa kanya, kaya hindi na lang niya itinuloy. Ngayon, dahil nakita niya na nagbibilang sa harapan niya ng pera itong kanyang mongoloid na kaibigan na si Robin Padilla na kahit tanga ay kumikita ng mahigit 300,000 kada buwan, ayun, nainganyo siya. Nainganyo siya. Siguro iniisip ni Philip Salvador, teka, sikat ako. Dati akong kilalang artista. Magaling akong magdrama. Magaling akong, at saka mahusay ako pagdating sa pelikula. So, yun na siguro yung sinasandalan niya. At maliban doon, siguro sinasandalan din niya at malakas ang loob niya kasi iniisip niya, kakampi ko ang mga Duterte. Kakampi ko si Kibuloy. Kakampi ko si ganito, si ganyan, si Marculeta. Kakampi kami ng iglesia ni Manalo na kulto. Kakampi kami ni Kibuloy na kung saan ay merong, anong sabi ni Kibuloy, nasa 7 million, 7 million daw yung membro. Nung inimbestigahan, hindi nga umabot ni 15,000. Diba? So, mga kababayan ko, sa totoo lang, hindi ko lang alam kung saan kinukuha ni Philip Salvador yung kakapalan ng mukha niya para sabihin niya pareho lang sila ng ating mahal na Pangulo na hindi degree holder. Sino may sabi sa iyo, Philip Salvador? Ikaw ba naging scout ranger ka? Oo. Naging sundalo ka sa pelikula. Kung hindi ako nagkakamali, ito rin yata si Philip Salvador yung nagdala ng pelikulang Hayop Kung Pumatay. Diba? Hayop Kung Pumatay na pelikula. So, doon naging sundalo siya, naging opisyal siya. Pero, sa totoong buhay, diba? Scout ranger pa nga siya dun Pero sa totoong buhay, scout ranger ka ba, Philip Salvador? Naging scout ranger ka ba katulad ng aming minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Sige nga. Doon pa lang Doon pa lang kung pagbabasihan natin, kung titignan natin. Hindi ka naging scout ranger, samantalang yung aming Pangulo ay naging scout ranger. Pumunta ka sa Bulacan, sa San Miguel, makikita mo doon yung pangalan ng aming mahal na Pangulo. Doon pa lang wala ka nang sinabi. Diba? Kaya nga sabi ko, saan kaya kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha itong si Philip Salvador para sabihin niya pareho lang sila? Diba? Ngayon, sa mga hindi nakakaalam, ang ating mahal na Pangulo po ay pumunta pa ng ibang bansa para mag-aral. At doon nakagraduate po siya. So, paanong sasabihin na hindi siya degree holder? At sa karanasan bilang isang politiko, bago siya naging senador, bago siya naging presidente, siya po ay matagal na nanungkulan bilang congressman, kung di ako nagkakamali bilang gobernador sa kanilang lalawigan. At sa haba ng kanyang panunungkulan, marami siyang experience na naranasan. Marami siyang naranasan na hindi naranasan ni Philip Salvador. Dahil ang karanasan ni Philip Salvador at karanasan ng ating mahal na Pangulo ay malayo. Unang-una, bago sumabak sa politika itong si Philip Salvador, ay naging alalay siya ng balalay ni Rodrigo Roa Duterte na taga-punas ng puwet ni Rodrigo Roa Duterte, na taga-himod at taga-kain ng tae ni Rodrigo Roa Duterte na si Bongo. Ngayon, dahil nakita siguro ni Philip Salvador na kapag may connection ka sa mga tao ni Digongyo, pwedeng makuha mo yung gusto mo, katulad ng nakuha ni Bato de la Rosa at nakuha ni Bongo, na bagamat mga siraulo, mga gago, mga demonyong tao,
kabilang sa mafia na pinamumunuan ni Rodrigo Roa Duterte ay naging politiko. So, para sa akin mga kababayan, tingnan nyo po yung pagmumukha ni Philip Salvador. Yung pagmumukha po ni Philip Salvador, mga minamahal ko mga kababayan, takam na takam po yan sa pera. Takam na takam po yan sa salapi. Takam na takam po yan makahawak ng pera gamit ang kanyang magiging kapangyarihan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na yung katulad ni Philip Salvador na isang aso ng aso ni Digongyo ay maging isang senador? Diba? Na wala man lamang karanasan kahit man lang maging barangay chairman sa kanilang barangay. Wala man lamang karanasan para maging mayor. Walang karanasan bilang isang congressman. Walang karanasan bilang isang kagawad. Papayag ba kayo na ipaubaya yung katungkulan na yan sa isang taong balalay ng alalay ni Rodrigo Roa Duterte katulad ni Kibuloy? Sige nga, isasaalang-alang nyo ba yung sitwasyon ng bansa ngayon? Alam nating lahat at alam kong alam nyo rin na ang kailangan ng ating bansa ngayon ay yung mga leader na may sapat na karunungan, sapat na kaalaman at may paninindigan at hindi mga robot na kung saan dinidiktahan ng iisang tao. Ang kailangan natin ay isang taong may paninindigan para sa kanyang bayan. Ang kailangan natin ay isang taong may paninindigan, may prinsipyo, na kung saan mayroong tunay at malinis na hangarin para sa ating inang bayan. Ako sa nakikita ko, kapag naging politiko at naging senador itong si Philip Salvador, wala tong iniwan kay Bongo, kay Bato, kay Amy, kay Marcoleta na sunod-sunuran lamang sa kagustuhan ng kanilang mga amo. So yan ang mangyayari. So ibig sabihin, bagamat sila may kapangyarihan, mayroong kumukontrol sa kanilang mga kapangyarihan. Yan po ang yan ang pangit na nangyayari ngayon sa ating bansa na dapat mawala na. Kaya nga nakikiusap tayo sa ating mga kababayan na kung maaari, alisin nila sa isipan nila yung pangalan ni Bato, ni Bongo, ni Amy, ni Marcoleta at ng iba pang mga politikong maaaring pasunurin sa mga kagustuhan ng ilang mga tao na sakim sa pera at kapangyarihan, lalong-lalo na sa mga taong kasabwat ng China para sakupin ang ating bansa. So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, ako po'y naniniwala na kapag ginamit natin yung ating utak, ginamit natin yung ating, alam niyo na, diba? Naniniwala ko na tayo ay makakapagluklok ng mga taong may sapat na kakayahan, sapat na karunungan, na kung saan ay mayroong kapasidad, kakayahan na mamuno sa ating bansa. Katulad po, halimbawa, bigyan ko ng halimbawa, katulad na lamang po ni Senador Pitulpo, katulad na lamang po ni Erwin Tulfo, ni Ben Tulfo, yan yung mga tao na yan. Ako, sinasabi ko na sa inyo, yan yung may mga kapasidad, bagamat sila ay hindi pa naging mayor, congressman, pero sila po ay nakagawa na ng kawang-gawa na hindi pwedeng malimutan ng mga kababayan natin. Sila po ay nakagawa na ng mga bagay na hindi malilimutan ng mga taong natulungan nila. Hindi kagaya ni Philip Salvador na kahit nga yung anak niya, kay Chris Aquino, hindi man lamang nakatikim sa kanya ng pag-aaruga, hindi man lamang nakatikim sa kanya ng suporta. Pilipino pa kaya? Yung bansa pa kaya natin, yung mga maralita pa kaya matulungan niya, samantala yung anak niya kay Chris Aquino ay hindi niya natulungan, inabandona niya dahil nakikita niya na tila, sorry kay Ma'am Aquino, pero sasabihin ko lang to para malaman lang ng tambayan, dahil nakikita ni Philip Salvador na medyo
special child yung anak niya, ayun, binaliwala niya. Yan ba yung politiko na gusto ninyo? Yan ba yung gusto ninyong politiko? Na kung saan, paano mo pagkakatiwalaan yan? Samantalang kung sa kanya mismong anak, siya ay irresponsable. Paano na kaya kung siya ay senador pa ng ating bansa? At ano ba ang pinag-aralan niya tungkol sa batas? Ano ba ang maiaambag niya sa batas? Ano ba ang maaambag niya sa mga Pilipino? Ano ba ang magagawa niyang batas? Samantalang ang alam lamang niya ay maging tuta, aso ng balalay ni Rodrigo Roa Duterte. So, ipagkakatiwala ba ninyo kay Philip Salvador yung 4 billion every year? Ha? Tingnan nyo si Robin Padilla. Inggit na inggit si Philip Salvador kasi billion every year ang nakukuha ni Robin Padilla na nalalagay lamang sa bulsa niya at hindi niya ginagastos. Hindi niya nilalagay sa mga proyekto. Sa halip, iniipon niya, iniimbak niya, diba? So kawawa ang mga Pilipino. Yung bilyon na yan, kesa ibigay natin sa mga tanga, mga bobo, mga walang kwentang mga senador, o sa mga taong gustong maging senador na wala namang maiaambag, mas mabuti pang itulong na lang sa mga Pilipinong nangangailangan na kung saan nakakaranas ng gutom, kahirapan, ipamigay na lang, ipamahagi na lang yung perang yan sa mga taong walang kakayahan magpaaral sa kanilang mga anak, ibigay na lang sa mga taong nangangailangan ng gamot, ibigay na lang sa mga taong walang pambayad sa ospital. Yan ang nakikita ko diba? Kaysa ibigay natin sa mga taong ang gagawin lamang doon sa Senado ay magsuklay ng buhok, magsuklay ng bigote, kumain ng kumain habang naghihiring, pumasyal ng pumasyal kung saan. So, sana sa darating na eleksyon ay maging makatuwiran at sana po ay pag-isipan natin mabuti dahil ang nakasalalay po dito ay ang kapakanan ng ating inang bayan. So, para po sa akin, naniniwala ako na yung mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo, kaya niya tinanggap yan ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang magandang hangarin para sa ating bansa. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi ko man pwedeng sabihin na 100% pero gusto kong sabihin sa inyo na 99% na masasabi ko na mas may tayo, mas may pabor tayo, mas may chance tayo na makita ang tunay na pagbabago at tunay na Pilipinas sa mga kaalyado po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil alam ko naman na bago yan tinanggap ng ating mahal na Pangulo, ipinahiwatig at pinaalam ng ating mahal na Pangulo sa ating mga kababayan kung ano ang kanyang magandang mithiin, plano para sa mga Pilipino o sa bansang ito. Nang sa ganon, tayo ay umasenso at dumako sa bagong Pilipinas.